Magandang araw mga boss. Ngayon naman ay gagawa tayo ng kulungan ng ating mga ibon. Bali, yan, ganyan. Pagkatapos kong weldingin, ay pininturahan ko para hindi siya kalawangin. At saka yung mga ibon, hindi rin madikitan ng kalawang yung kanilang mga balahibo at pakpak para malinis at saka maganda sila tingnan. Pagkatapos nun ay yan, ginawa ko na rin, binalutan ko na sila ng screen para matapos agad yung kanilang kulungan at sikip na sila dun sa una nilang kulungan, nag-aaway-away na sila. Hindi na rin makapagparami yung mga magulang kasi pasok ng pasok sila dun sa nest box. Tatanda na dun palagi sa loob, tapos sila nag-aaway, nabubulabog. Kaya gumawa na ako ng kanilang bagong kulungan. Ayan na yung aking kuan, medyo matagal nga lang yan, kalikalikot, 2 araw ko yung ginawa Duktong-duktong ko na rin yung mga tapos ang tali niyan talagang madami. Sakit nga ng kamay ko sa paggawa niyan. Pero dahil para sa ating mga alaga, tiis-tiis tayo sa mga ganyang gawain. Minsan talaga matutusok yung kamay mo pag nagagawa ka ng ganyan kasi matutulis. Pero yun na nga, dahil ang mga alaga natin ay importante rin sa atin na maganda ang kanilang bahay, titiisin natin yung mga ganyan. Talagang tinaga ko talaga yan ng 2 araw. Laki ba naman yan ang haba niyan, 2 meters yung haba niyan halos. Tapos 1 meter yung square niya, 1 meter 1 meter. Kaya ganyan, talagang ang tagal na, kalikutan talaga ng matagal yan. Yung pagkat ng mga alambre, ang sakit sa daliri din. Diyan talaga namang diretso na rin ako sa paggawa ng kanilang dapuan. Ang kinuha kong sanga ng puno dyan sampalok. Magandang dapuan yan kasi hindi nila yan agad-agad nakakain, makunat. Pag ibang, siguro pangit din sa kanila yung panlasa, hindi nila yan kinakain agad. Pag ibang puno o ibang kahoy nilagay mo dyan, saglit lang dinudurog nila, nabalatan, dinudurog, lumiliit agad. Pero sa sampalok, ewan ko, baka hindi nila gusto yung lasa na naaasiman siguro sila. Hindi nila agad yun, hindi nila kinakagat-kagat yan. Kaya yung mga dapuan ko ng ibon ko, sampalok ang nilalagay ko. Yung mga sanga lang ng sampalok. Huwag nyo nang puputulin yung maliliit na sampalok pa lang. Mga sanga-sanga lang, kumuha lang kayo ng sanga. At dyan, tinalian ko na rin para hindi masyadong magalaw. Set up ko talaga na maayos yan para maganda yung kanilang bahay. Baka may masabi pa yung aking mga ibon sa akin. Special talaga yung pagkadali niya. Ang ilalagay ko lang na ibon dyan 8. Ganyan siya kalaki. 8 African lang ang ilalagay ko dyan. Susunod na project ko naman talagang colony na, yung malaki. Tapos pag ako nakagawa na ng ganong colony, yan, kukunin ko na ulit yan. Ilalagay ko naman yan sa, magbi-breed ako dyan ng, yan ang magiging breeding
cage ko ng aking kakatail para yung kanilang pakpak makalipad na maayos, maganda ang katawan. Yun nga pala, tip nga pala sa mga nag-iibon, kung kaya nyong gumawa ng malaking kulungan para sa ibon nyo, mas maganda. Observe ko kasi yan sa Maynila, yung aking may colony ako na malaki. Nung una hindi sila dumadami, nung box yung kanilang bahay. Tapos nung naggawa ko ng colony, malaki yung bahay nila, talagang bahay na talaga na malaki. Saglit lang tumagal yung wala pang 1 year yung colony ko, halos mapuno na. Tsaka yung ganyang mga ibon, mabilis dumami yan. Nagsisisiw kasi sila ng 4, 3, 4, 5. Tapos after 1 month, pag yung talagang breeder mo na talaga sila, after 1 month, pag kumakain na yung mga anak niyan, makikita mo nagkakastahan na naman agad. Ganun lang sila, ganun kabilis dumami. Kaya yung colony ko na yun halos mapuno. Dito medyo nung na-experience ko na naman ngayon, paulit na naman na nung yung mga dinala ko rito ng mga breeder ko, hindi rin sila dumadami. Yung mga lovebird ko na hindi dumadami ng ganong kabilis dahil maliit yung kanilang bahay. Isa yon sa problema sa maliit na kulungan. Pag nagsisiw na yung inyong mga breeder, okay pa yon sa unang clutch. Pag nagdalawang clutch na yon, nagsisiw ng ng 4, tapos 4 ulit, magiging 8 na sila. May mga time na pumapasok pa rin sila dun sa kanilang nest box. Nanggugulo pa sila kahit may itlog na yung kanilang mga magulang. Papasok pa ulit sila dun at dun sila magsisiksik, kaya nagugulo yung kanilang mga magulang, kaya hindi nagsisisiw ng maayos. Minsan nabubugok na lang, di na bumabalik di na pumapasok ulit dun sa loob kasi ang dami nila. Kaya ganyan talagang advice ko talaga, malaking kulungan. O kaya ganun, pang may malaki kang kulungan na parang parang dun mo ipunan mo ng mga young bird, yung breeder stay lang dun sa isang kulungan. Pag sisiw kumakain na, lipat dun sa may malaki kang kulungan na lalagyan ng mga young bird mo, yung mga inakay, para yung breeder mo hindi nagugulo. Hindi ko na magawa sa ngayon dahil yung mga kulungan ko halos may mga laman na lahat. Kaya yan, talagang sinaga ko na naman gumawa ng ganyang kulungan. Medyo malaki yan. Yan munang gagawin kong lipatan ng mga makukulit na mga exist kong ibon para dun sa aking breeding area. Talaga namang todo ako dyan. Yan talagang hindi mapakali kung saan ilalagay, kung para mapaganda lang yung pwesto ng mga ibon. Ayan, kagat labi pa ako dyan para lang mahigpit talaga yung pagkaano yan. Yan ang dapuan na ginawa ko sa kanya. Ayan na kita nyo naman kung gaano ka komportable sila dyan. Ayan, may malunggay na rin yan para healthy sila. Ganyan siya kaganda, diba?
At yun lang para sa ating mga kaibigan, sana may konting napulot kayo na aral sa ating paggawa ng ating mga kulungan at sa mga kwento natin sa ibon. Yun lang, maraming salamat.